Ngayon ay Martes, Agosto 14, 2012. Ito ang Eagle News Morning Edition at narito ang ating headlines. Bagyong Helen, napanatili ang lakas. Signal number 2, nakataas na sa Isabela at Cagayan. Administrasyong Aquino, desidido na raw alisin at kung kinakailangan ay pasabugin ang lahat ng sagabal sa mga daluyan ng tubig sa bansa. Philippine Shell, nagpatupad ngayon ng dagdag presyo sa kanilang mga produktong petrolyo. Justice Secretary Laila de Lima, disqualified para maging susunod na punong maestrado ng Korte Suprema. Lahat ng yan ang tabayanan dito sa Eagle News Morning Edition. Magandang umaga, ako po si Ray Mergaral. Samahan niyo po kami sa kalating oras ng balitaan dito sa Eagle News Morning Edition. Inilatag na ng Department of Public Works and Highways kay Pangulong Noynoy Aquino ang Management Master Plan na magresolba sa problema ng pagbaha sa Metro Manila at ilang pang karatig lalawigan. Ayon kay DPWH Secretary Rogelio Singson, nakasaad sa programa ang long-term plan hanggang 2035 na nagkakalaga ng 352 billion pesos. Paliwanag ni Singson, popondohan ng 5 bilyong pisong ang High Impact Priority Project na sumasaklaw sa pagsaayos ng mga dike sa Pampanga, Malabon at Navotas. Gayon din ang paglilinis ng mga esteros sa binabahang lugar ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela at Bulacan. Dagdag pa ni Singson, pinag-aaralan na rin nila ang pag-upgrade ng specification para sa pagkukumpuni ng mga pangunahing kalsada sa Metro Manila at ibang panig ng ating bansa. Kawalan ng disiplina ng maraming Pinoy at kawalan rin ng political will ng mga otoridad ang itinuturong ugat ng mabilis at madalas na malawakang pagbaha sa bansa. Kaya naman ang Administrasyong Aquino, desidido na raw alisin at kung kinakailangan ay pasabugin ang lahat ng sagabal sa mga daluyan ng tubig sa bansa. Narito naman ang report ni Weng de la Puente. Nakahanda ang gobyernong pasabugin ang lahat ng magiging sagabal sa mga daluyan ng tubig na nagiging sanhi ng matinding pagbaha. Sinabi ni Public Works Secretary Rogelio Singson na may utos si Pangulong Aquino na kung kinakailangan ay gawin ang lahat para linisin sa lahat ng uri ng sagabal ang mga daluyan ng tubig sa bansa. Makikipag-ugnayan ani ang DPWH sa mga lokal na pamahalaan para sa pagsasakatuparan ng pag-aalis sa mga kabahayan at iba pang istruktura na sagabal sa mga daluyan ng tubig. Tinatayang nasa 125,000 pamilya ang dapat alisin sa waterways ng Metro Manila at mula naman sa 60,000 hanggang 70,000 ang nasa paligid sa lawa ng Laguna. I just received instructions from the President that push comes to shove, we will have to blast yung mga kabahayan dun, no? Kung hindi pa sila alis within a certain period. And we just continue to meet with the LGUs that I think it has come to a point that we will have to set a deadline, no, when they should be taken out. If not, if you recall, this happened sometime years back during the time of President Ramos. Talagang they brought in the military to blast all of the illegal fish pens doon sa waterways. No? Nakapaloob ang opsyon sa ipinresentang Flood Management Master Plan ng administrasyon na gugugulan ng 352 billion pesos sa target na makumpleto sa 2035. Sabi ni Singson, bahagi sa proyekto ang agarang pagsisimula sa 5 bilyong high priority, high impact flood control and mitigation projects ngayong taon. Repairs ng nasirang dike, upgrading ng mga nasirang dike, we have included the improvement of the Valenzuela, Obando, Maykawayan project, which has long been delayed. We're also looking at improving the low-lying municipalities around Laguna Lake. We really need to upgrade the pumping system in Metro Manila. Ang tatanda na nitong mga pumping systems ng Metro Manila, and some of them are, the pumps that we've been using there are already obsolete. Wala nang ang spare parts na mabili riyan, no? So they need to be upgraded.
Isusulong naman ng DPWH na isama na sa batas ang mga pangmatagalang solusyon upang maiwasan na ang matinding epekto ng pagbaha. Kabilang ang pag-require sa mga land developers na huwag itapon sa city drainage system ang kanilang wastewater. Sarap ito ng pag-amin ni Singson na hindi masisigurong ipagpapatuloy ng mga susunod na administrasyon ang master plan kahit pa gaano kaganda ang proyekto. Para sa Eagle News, ako si Weng Dalafuente. Samantala, hinimok ng Senadong Department of Trade and Industry at Department of Agriculture na sampulan ng mga negosyanteng mapatunayang nagsasamantala sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Senate Committee on Agriculture Chairman Senator Francis Pangilinan, hindi tamang lamangan ng mga negosyanteng mga mamimili sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin matapos ang kalamidad. Reaksyon nito ni Pangilinan kasunod ng balitang tumaas ng 50% ang presyo ng gulay sa mga pamilihan lalo na sa mga lugar na nasalanta ng baha at nasa ilalim ng state of calamity. Hinikayat din ni Pangilinan ang DTI at DA na manghuli na lumalabag sa price law. Nagpakalat na ng Mobile Water Treatment Unit ang Department of Health Center for Health Development sa National Capital Region para matiyak na may maiinom na malinis sa tubig ang mga biktima ng pagbaha sa Metro Manila. Ayon kay Regional Director Eduardo Hanairo, angkop ang paggamit ng naturang water treatment facility dahil maaari ito makapag-supply kaagad ng malinis at potable na inuming tubig, partikular sa panahon ng emergency, kakulangan sa tubig at mga kalamidad. Labis naman ang pasalamat ni Hanairo sa provincial government ng Legazpi sa panguna ni Governor Joey Salceda dahil sa pagpapahiram nito ng unit para sa mga biktima ng pagbaha sa Metro Manila. Ang naturang Mobile Water Treatment Facility Unit ay idinonate sa Albay noong 2009 ng Spanish government at pangasiwaan ng Team Albay. Bahagyang lumakas ang bagyong Helen habang tinatahak ang kanluran, hilagang kanluran ng Northern Luzon. Palakas ng palakas si Helen habang papalapit naman ng bansa at inaasahang maglalandfall bukas sa hilagang bahagi ng Cagayan. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa Isabela at Cagayan. Signal number 1 naman sa Quirino, Aurora, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Ilocos Norte, Abra, Kalinga Apayao, Babuyan at Calayan Group of Island at Batanes Group of Island. Bagamat walang signal warning ay patuloy pa rin nakakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na pagulan ang ilang bahagi ng Central at Southern Luzon. Samantala, kamustahin natin ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Lunes. Live po mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, si Erwin Temperante. Erwin, good morning. Good morning, Ray, at bahagyang patuloy na lumalakas ang bagyong Helen mula sa tropical depression ay naging tropical storm na ito na siya namang nagbibigay banta sa Northern Luzon, partikular na nga sa probinsya ng Isabela at Cagayan kung saan nakataas ang signal number 2 at inaasahan nating magbibigay naman ng mga pag-ulan dito sa Calacang, Maynila at maging sa Visayas. At upang magbigay pa ng latest update, kasama natin ngayon si Ginoong Jerry Lois ng Weather Pag-asa DOST. Good morning, sir. Kumusta po ang ating panahon sa kasalukuyan? Yun nga, medyo nagkaroon ng konting pagbabago sa track at nag-westward siya kahapon at ngayon ay kung tatahak siya ng west-northwest ay maaring tamaan nga o itong Northern Luzon. So far patuloy pa rin kami nag-a-analyze, tinitingnan talaga namin yung possibilities na pwedeng mangyari sa araw na to. Kung sakasakali po, ilang araw pa po tatagal ang bagyong Helen dito sa area of responsibility ng Pilipinas? Nakadepende kasi yon sa speed nung latest speed nung bagyo. Kung mabilis like 15 kilometers per hour ngayon ay maring bago magtatlong araw ay lumabas na siya ng Philippine Area of Responsibility. Ngayon kung magkakaroon na naman ng pagbagal katulad kahapon ay maring magtagal pa siya. At yun ang medyo namumroblema tayo. Pag nagtagal pa itong si Helen dito sa PAR, marami pa pong maapektuhan. Dahil po dyan, ano po ang naging lagay ng ating mga dams sa kasalukuyan po? So far marami na yung nag-open kahapon pa lang. Ina-anticipate rin yung magiging pag-ulan dito sa Central Luzon at saka lalo na doon sa Bulacan. And yun nga, yung sa rainfall naman, inaalagaan natin yun dahil although hindi naman apektado itong Metro Manila,
ay patuloy natin tinitingnan yung lakas ng habagat na maaaring makaapekto dito sa Metro Manila. Hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa Central Luzon, pati na rin sa Southern Luzon. Kumusta po yung sa gale warning po natin? Gale warning, meron tayong gale warning sa karagatan sa buong Luzon at some in Visayas. So, pinapayuhan pa natin ang ating mga mangingisda na wag na pong pumalaot sa mga lugar na yon dahil medyo may kalakasan po ang hangin at medyo mataas din ang halon. Ray, sa kasalukuyan nga, yan ang pinaka-latest update mula dito sa Pag-asa at patuloy ang paalala ng mga otoridad na maging maingat ang ating mga kababayan, lalo na doon sa mga nasa low-lying areas na posibleng apektado o maapektuhan nga ng bagyong Helen. Ray? Erwin, isang katanungan lang para kay Jory Lois. Yung bang mga naapektuhan nitong habagat na nabaha nitong sa kasalukuyan, ito rin ba kung sakasakali maapektuhan pa rin sila ng mga pagbaha dahil dito sa bagyong Helen? Opo, definitely. Kasi yung trajectory ng habagat doon pa rin, nagbabanta pa rin dito sa may western section ng Luzon, lalo na dito sa may central at southern, kasama na ang Metro Manila. Although ang medyo nakakatuwa po dito, yung mga inaasahan nating ulan ay medyo hindi masyadong umepekto dito sa ngayon, pero hindi natin inaalis yung kumbaga warning sa ating mga kababayan na huwag pong maging kampante. Although ganito yung nararanasan natin pag-ulan ngayon, huwag pong maging kampante dahil sa mga susunod na araw, pag naiba na naman yung angulo nitong bagyo, maaaring magpalakas na naman talaga ng habagat to yung posible pa rin na maranasan natin yung naranasan natin last week. Ray, yan nga ang maliwanag na pahayag ni Ginoong Jory Lois na huwag maging kampante ang ating mga kababayan at tiyak na muling makakaranas ng mga pag-ulan. Bagamat hindi ganun kalakas ang nakikita sa ngayon, ay patuloy ang kanilang paalala na maging maingat ang ating mga kababayan. Ray? Okay, maraming salamat Erwin Timperante at Jory Lois. Nagulat ng live mula dyan sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Samantala, alamin natin ang maging lagay ng temperatura sa ibang panig ng ating bansa. Susunod, dating Pangulong Arroyo sasailalim ngayong araw sa CT scan protocol sa Makati Medical Center. Yan ang iba pang balita sa aming pagbabalik.